Saan ka na naman galing, ha? 9:00 na ng gabi pero wala ka pa rin dito sa pamamahay mo. Halika nga ritong babae ka. Sa loob ng kwarto mo, dali! Lintik ka! Kung saan-saan na ako nagpunta para maghanap sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mo! Ha? Nay, tama na po. Aray, nasasaktan na po ako, Nay. Tama na po. Bitawan niyo na po ang tenga ko. Bakit po ba kayo nagagalit? Nagtatanong ka pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis ng bahay, lalo na kapag gabi na? Nanggaling lang naman po ako kay Aling Lusing. Nakiramay lang naman po ako sa aking kaibigan na si Sandra eh. Ano po bang masama ron? Aray! Anong masama? Wala akong pakialam kung anong ginawa mo. Hindi ka talaga magtatanda kapag hindi ka nasasaktan ng ganito eh. Nakikiusap po ako. Tama na po. Bitiwan niyo na po ang tenga ko. Kapag inulit mo pa ito, hindi lang yan ang aabutin mo. Hindi ko po alam kung bakit kailangan ko magkulong dito sa bahay. Lalo na kapag gabi na. Hindi naman po ako kung saan nagpunta eh. Sa kaibigan ko pong namatayan. Sumasagot ka pa, ha? Nay! Tama na po! Hala! Diyan ka sa loob ng kwarto mo at hindi ka lalabas hanggat wala akong sinasabi. Kung kinakailangang ikulong ka, gagawin ko. Nay! Buksan niyo po ang pinto! Bakit niyo po ba ako kinukulong? Nay, buksan niyo po ito! Hindi ka lalabas dyan hanggang bukas nang magtanda ka! Nay, buksan niyo ang pinto! Wala nang nagawa si Laura, kundi ang pukpukin ng sarili niyang kamao ang dingding ng kanyang pinto sa silid. Kahit malakas ang kanyang gawing pagsigaw, ay parang bingi ang kanyang ina sa lahat ng mga pakiusap niya. Inilibot niya ang paningin sa loob ng kanyang kwarto na madalas ay saksi sa mga pag-iyak niya. Malayo sila sa mga kapitbahay at malapit sa sementeryo. Dahil sa trabaho ng kanyang ama na si Mang Doming bilang isang sepulturero, ang kanya namang ina na si Aling Adela ay mananahi ng damit na isinusuot ng mga patay bago ito dalhin sa huling hantungan. Wala ring elektrisidad na maaari nilang gamitin para mailawan ang sementeryo. Dahil dito ay madalas na kinatatakutan sila ng mga tao. Ang nag-iisa naman niyang kaibigan na si Sandra ay pinatay ng nobyo nitong ayaw makipaghiwalay sa dalaga. Kaya tuluyan na siyang mag-isa at wala nang nakakausap. Maya-maya pa ay narinig ni Laura ang pagbukas ng pinto sa kanilang balkonahe. Yun din ang oras ng pag-uwi ni Mang Doming galing sa trabaho. Tatawag na lang sana siya sa ama, pero naunahan siya ng malakas na pagsigaw nito sa kanyang ina. Ano to nababalitaan ko, Adela, ha? Madalas ka rin nakikipagkita kay Tatay Bedo. Hindi ba sinabi ko na, putulin mo ang ugnayan nyo bilang mag-ama? Ano ginagawa mo ron? Wala kang karapatan na pagbawalan akong bumisita sa aking ama. Kung ikaw hindi mo pa rin siya matanggap, ako naman tanggap ko siya. Kung ano man ang mga nangyari nun, kalimutan mo na. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako pinagsalitaan ng masasakit. Alam mo naman kumukulo ang dugo ko sa matandang yun eh. Pero pumupunta ka pa rin sa kanya. Ano bang dahilan at nakikipagkita ka pa sa matandang yun? Kailangan ba ng dahilan para makita ang aking ama? Matanda na si tatay at kailangan na niya ang pag-aalaga ng isang anak. Kahit kailan, hindi kanya itinuring na anak. Ayaw niya sa relasyon natin. Kaya siguro pinaparusahan na siya dahil masama ang ugali niya. Tumahimik ka! Ama ko pa rin ang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Nakaraan na yon at hindi na natin pwedeng isumbat sa kanya kung hindi niya tayo natanggap noon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Palibasa, maagang nawala ang iyong mga magulang kaya hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Basta. Ayoko na nababalita na pumupunta ka pa sa kanya. May sakit man o wala, dito ka lang sa bahay. Ang lakas nga ng loob mong pagbawalan ng anak mo na huwag gumala sa gabi tapos malalaman ko. Kauuwi mo lang din pala, galing doon sa tatay mong ipokrito. Mula sa kwarto ni Laura ay dinig na dinig niya ang mga sagutan ng kanyang mga magulang. Lahat ng batuhan ng mga salita sa isa't isa ay wala siyang maintindihan.
Si Lolo Bedo ang tatay ng kanyang ina. Pero dahil sa mga nangyari noon, pati siya ay pinagbawalan ng kanyang ama na pumunta sa bahay ng matanda. Dating antingero ang kanyang lolo, pero dala ng katandaan ay nanatili na lamang ito sa maliit na kubo sa gitna ng gubat. Malayo sa mga tao at tahimik na namumuhay mag-isa. Nang malaman niyang may sakit ito, ay nakaramdam siya ng pag-aalala para sa kanyang lolo. Naisipan niyang bisitahin ang matanda sa bahay nito kapag natulog na ang kanyang mga magulang. Bukas na ang libing ng anak ni Lusing, kaya may trabaho ka na naman. Huwag mong mailipat-lipat ang usapan. Ang sinabi ko ang dapat mong intindihin. Dahil kapag nalaman ko nakikipagkita ka pa rin sa matandang yon, masasaktan ka talaga sa akin. Huwag mo akong subukan. Kilala mo ang ugali ko, Adela. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na nagpunta ako sa bahay ni tatay? Napakakati ng dila at pati naman pagpunta ko sa bahay ng aking ama na ibabalita pa sa'yo. Si David, nakita ka raw niya kanina. Kaya hindi ka makapagsisinungaling sa akin. Ang kapatid ko pa talaga? O bakit? Hindi ka makapaniwala na ang mismong kapatid mo pa ang nagsasabi sa akin? Dahil nga masama ang ugali ng ama mo, kaya ultimo anak niya, ayaw na rin siya kausapin. Ewan ko ba sa'yo at kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng muka? Palagi kang balik ng balik sa matandang yun, kahit ay pinagtatabuyan tayo nun. Hindi makapal ang mukha ko. Naiisip ko lang na matanda na si tatay. Anumang oras pwede na siyang mawala sa mundo. Kaya kahit masama ang loob ko sa ginawa niya, kinalimutan ko dahil mahal ko ang aking ama. Kaya kung ipagpipilitan mong iwasan ko siya, hindi ako susunod sa'yo. Imbis na magalit, bakit hindi mo nalang patunayang nagkamali siya sa paghusga sa pagkatao mo? Kalokohan. Hindi ako magpapaloko sa matandang yun. Imposibleng may sakit siya. Teka, nasan nga pala si Laura? Bakit hindi ko nakikita? Ikinulong ko sa kwarto niya nang magtanda. Ano? Ikinulong mo na naman ang anak natin? Ang kapal talaga ng mukha mo, ganyanin ang anak natin Tapos ikaw, hindi mo maturuan ang sarili mo huwag rin lumabas. Hindi na siya marunong makinig kaya nararapat lang yun sa kanya. Ginawa mo namang hayop ang anak natin. Pabayaan mo siya. Kahit saan niya gustong pumunta. Bigyan mo ng laya si Laura. Dahil kapag nagrebelde yan, ikaw lang din ang mahihirapan. Parang wala kang pinagkaiba sa matandang yun. Makapasok na nga sa kwarto ko. Umiinit lalo ang ulo ko dito. Ganun ang kanyang ama. Kapag galit na ang kanyang ina, ito na lang mismo ang umiiwas para hindi na humaba pa ang pagtatalo ng dalawa. Si Aling Adela pa rin ang masusunod at walang makakapigil sa gustong gawin ng kanyang ina. Kapag ito na ang nagpapasya, pagkaraan ng ilang minuto ay narinig ni Laura ang mahihinang yabag ng paa ng ina na papasok sa kwarto nito. Kasunod ang pagsara ng pinto, kaya't nakahinga naman siya ng maluwag. Habang nakasandal pa rin sa likod ng pintuan, sinubukan na muna niyang humiga sa kanyang katre na gawa sa kawayan. Kasya roon ang dalawang tao at sa ulunan nun ay makikitang nakabukas ang kanyang bintana sa kwarto. Tahimik ang paligid at tanging mga tunog lang ng kuliglig ang kanyang naririnig. Inihanda niya ang lumang gasera para sa pagbisita niya kay Lolo Bedo. Tamang-tama, hindi nila mahahalatang wala ako rito sa kwarto. Kahit na umalis ako, papunta sa bahay ni Lolo. Inayos ni Laura ang kanyang higaan. Nilagyan niya yon ng unan sa katinakluban ng kumot para magmukhang siya ang nakahiga. Kumuha na rin siya ng itim na sando na kunwaring buhok niya ang nakalabas sa bandang unan. Nang matapos sa kanyang ginagawa, ay maingat niyang iniangat ang kurtina ng bintana. Tama lang ang taas nito sa kanyang pagtakas. Mula sa bintana ay tumalon siya sa ibaba. Sinadya niyang hindi magsuot ng tsinelas dahil baka lumikha pa yun ng ingay at mahuli siyang tumatakas. Naglakad siya papunta sa sementeryo dahil yun lang ang daan papunta sa bahay ng matanda sa gitna ng gubat. Halos pigil niya ang kanyang hinga nang habang malalaki ang mga hakbang papalayo sa kanilang bahay. Pero pagdating niya sa gitna ng sementeryo ay bigla na lang nagtaasan ang mga balahibo niya
sa katawan. Kaya siguro marami ang natatakot na dumaan dito sa sementeryo, lalo na kapag gabi, dahil may nakakapanindig balahibong hangin nagmumula sa bawat puntod. Diyos ko, ang lamig naman. Kung bakit kasi dito pa gustong tumira ni nanay? Napalingon si Laura sa kanyang likuran nang marinig ang malakas na yabag ng tao. Kasunod ang mabahong amoy na sumasama sa ihip ng hangin. Para bang naaagnas na laman ng hayop o tao. Dala ng kilabot na kanyang nararamdaman ay napayakap siya sa kanyang sariling katawan. Diyos ko po, hindi na lang sana pala ako tumakas sa bahay. Nakakainis. Pakiramdam ko tuloy may sumusunod sa akin. Inilisan pa ni Laura ang paghakbang na parang may humahabol sa kanya. Habang ang dala naman niyang lumang gasera ay patuloy sa paghina ng liwanag dahil nakalug ito nang siya ay tumalon kanina. Mas lalong nadagdagan ang takot na nararamdaman nang pagdating niya sa gubat ay sumalubong sa kanya ang nakakapanindig balahibong alulong ng asong ligaw. Mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad hanggang nauwi sa pagtakbo. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na nakaharang sa kanyang daraanan. Nakangisi itong tumutulo pa ang laway habang ang mga mata nito ay mapupula at waring nagbabaga. Ang katawan ay isang naaagnas na bangkay. Ganon din ang tayong-tayo nitong buntot sa likod na sinabayan ng pagwasiwas ng kamay nitong may mahahabang kuko. Mahaba rin ang payat na binti. Ganon din ang braso na parang nakikita na ang laman at ugat dahil sa manipis nitong balat. Sino ka? Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Bang ipinapakita ni Laura ang tapang ay patuloy naman ang paa niya sa paghakbang paatras. Hindi niya inaalis ang paningin sa halimaw na nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Para itong tipaklong na unti-unting humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang mapansin niyang siya talaga ang puntirya nito, ay hindi na nga siya nagdalawang isip na tumakbo papalayo sa pinakamabilis na paraan. Habang tumatakbo ay wala ring tigil ang kaba na kanyang nararamdaman. Napuno ang kanyang puso ng pagsisisi dahil sa nagawang pagkakamaling pagsuway sa utos ng kanyang ina. Pati ang mga matatalas na mga bato, matutulis na kahoy ay tumutusok sa walang sapinyang mga paa. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Kahit na anong gawing pagsigaw ni Laura, ay tila bingi ang katahimikan ng gabi sa kanyang paghingi ng saklolo. Kung kailan naman nagmamadali sa pagtakbo, ay saka naman natisod si Laura sa batong bahagyang nakausli sa lupa. Bumagsak siya ng pasadsad sa damuhan at tumalsik sa malayo ang hawak niyang lumang gasera. Halos mapangiwi siya nang dahil sa sakit, nang dahil sa nagasgas niyang tuhod. Nang tingnan niya ang sugat, ay meron pa yung nakabaon na sanga ng kahoy. Mahapdi at walang kasing kirot, lalo na nang bumulwak ang dugo mula roon at nabunot niya ang nakatusok na maliit na kahoy. Lumayo ka! Umalis ka sa harapan ko! Pero hindi siya pinakinggan ng halimaw. Tuloy ito sa paglapit sa kanya habang nakangisi pa rin. Hindi na siya nakagalaw sa kinatatayuan nang bigla itong lumundag sa harapan niya. Inilabas nito ang mahaba nitong dila. Pati na ang mga pangil nito na animoy lagari. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi na napigilan pa ni Laura ang hindi gapangan ng takot. Nang lumapat na sa kanyang binti ang mahabang kuko ng nilalang, mas mabaho ang nalalanghap niyang amoy na nanggagaling sa nakabukang bunganga ng aswang. Lalo na nang simulan nitong ilabas ang dila at sumayad yon sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang malagkit at malapot na laway ng aswang na dumikit sa kanyang balat. Parang babaliktad ang kanyang sikmura nang halos mapalapit na ang mukha nito sa mukha niya. Dala ng matinding takot at pandidiri sa amoy ng aswang, ay ubod lakas siyang sumigaw at dumakot ng lupa
para isaboy sa mga mata nito. Pero hindi yun ininda ng halimaw. Sa halip ay lumikha ito ng malakas na huni na parang isang asong nauulol na may kasunod na pag-angil. Sa muling pagtingin nito sa kanya, ay kinagat siya nito sa kanyang tuhod kung saan ay dumudugo yun dahil sa kanyang sugat. Nang malasahan ang dugo ni Laura, ay galit na galit itong kinalmot siya sa kanyang dibdib. Gumuhit ang sakit at bumulwak ang kanyang dugo na dumikit pa sa nasira niyang damit. Sa lakas ay napasubsob siya sa damuhan. Tulong! Tulungan niyo ako! Gumapang sa damuhan si Laura. Habang nakadapa, nang hihina ang kanyang katawan dahil sa takot, idagdag pa ang kanyang sugat na tumitibok-tibok pa dahil sa kirot. Hanggang sa dumating ang isang matandang nakasuot ng puting t-shirt at maong nakupasin. Nakasombrero ito at may hawak na tungkod. Ang bewang naman ay may nakasukbit na itak. Pati ang kwintas na nakasabit sa leeg nito ay nagbigay ng takot sa nilalang na papalapit sana sa nakadapang si Laura. Kung ayaw mong ubusin ko sa iyo ang katas ng oregano, sige na! Umalis ka! Umalis ka! Lolo, tulungan niyo po ako! Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi siya makakalapit sa iyo hanggat kasama mo ko. Ikaw na halimaw ka! Kung ayaw mo lumayo, heto! Tikman mo ang lasa ng oregano ko! Mula sa pagkakadapa ni Laura ay kitang-kita niya kung paano sinabuyan ni Lolo Bedo ng oregano ang halimaw na halatang natakot sa ginawa ng matanda. Para itong nakakita ng isang nilalang na nagpatakot at nagpaatras dito. Nang tamaan ito ng berdeng likido sa katawan, ay para itong napapasong napapasigaw sa sobrang sakit. Kaya kumaripas ito ng takbo papalayo, habang nagpaekis-ekis pa sa daan na hindi malaman kung ano ang unang hahawakan sa katawan. Mabuti na lang pala at nakita ko ang usok na nanggagaling sa natumba mong gasera. Pati ang malalakas na pagsigaw mo. Halika, tumayo ka. Dadaling kita sa bahay. Lolo, ang sakit po ng sugat ko sa tuhod at dibdib. Sinipsip po ng halimaw na yun ang aking dugo. Ang hapdi po, Lolo. Parang napapaso ang aking laman. Dahil mapanganib ang kagat ng mga balbal-buyong. Bilisan mong humakbang. Tiisin mo muna ang sakit. Ang mahalaga ay makapasok agad tayo sa loob ng bahay. Ngayon may dugong naaamoy mula sa'yo. Magtatawag siya ng mga kasama. Kahit masakit ang mga paa, ay pinilit na maglakad ni Laura habang nakapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lolo Bedo. Mukha namang wala itong sakit dahil nararamdaman niyang malakas ang katawan ng matanda. Siguro dahilan lang ng kanyang ina na may sakit ito para hindi na humaba pa ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. At siya namang naniwala sa kwento na yon ay nagawa pang tumakas para lang makita ang lolo niya. Madalas niyang pinupuntahan si Lolo Bedo, lalo na kapag pinapagalitan siya ng kanyang ama at ina. Mabuti na lang at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng kanyang mga magulang na madalas siyang tumatakas. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating na nila ang bahay ni Lolo Bedo, pero pagpasok nila sa bakuran ay mas lalong lumalim ang kirot na kanyang nararamdaman. Pati ang masamang amoy ng mga halamang gamot na nakatanim sa harap ng bahay ng matanda ay nakadagdag sa makirot niyang mga sugat. Tiisin mo muna ang amoy ng mga halamang oregano, amarilyo at sambong na nakatanim sa aking bakuran. Umeepekto masakit na pakiramdam kapag nakakalanghap na mga halamang may mabisang pangontra sa mga makakamandag na kagat ng aswang o di kaya ng mga hayop sa gubat. Dito ka muna maupo sa may mahabang upuan at ikukuha lang kita ng tela at palangganang may lamang tubig. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Lolo Bedo para ikuha ng mga gamot na kakailanganin nito sa paglilinis ng mga sugat ni Laura. Habang si Laura naman ay patuloy na nararamdaman
ang pagkirot ng sugat niya sa tuhod. Ganun din ang kalmot niya sa dibdib. Abala rin ang kanyang paningin sa kabuuan ng balkonahe na gawa sa kawayan ang dingding. Ganun din ang maayos na pagkakalagay sa garapong nasa estante malapit sa bintana. Pagkaraan ng ilang minuto ay muling bumalik ang matanda, dala ang palangganang may maligamgam na tubig. Nakasampay naman sa balikat nito ang kulay pulang tela. Sa gilid ay may nakasulat na salita sa bawat kantuhan nito. Inilapag ng matanda ang palanggana sa ibabaw ng lumang lamesa, kasama ang mga dahon ng oregano na madalas niyang nakikitang dala ng matanda. Saka ang tela naman ay iniunat pa ng dalawa nitong mga kamay bago itinabi sa palanggana. Uunahin ko munang gamutin ang sugat mo sa tuhod. May naiwan pa kasing kahoy na nakatusok sa iyong laman. Parang salugsog ito. Pero makakadagdag pa rin ang sakit na mararamdaman mo kapag hindi ito natanggal at nalinisan. Ano ba kasi ginagawa mong bata ka dun sa gubat? Nag-aalala po kasi ako sa inyo, Lolo. Narinig ko po kay nanay na may sakit kayo, kaya po nagmamadali akong tumakas. Ganun ba? Konting sakit lang ang mararamdaman mo sa ilalagay kong katas ng oregano. Ikaw talaga. Palagi ka na lang tumatakas sa inyo nang hindi alam ng iyong ina. Alam mo naman na mainit ang dugo sa akin ng iyong ama. Bakit ka pa nagpunta rito? Paano ko napahamak ka kanina? Halos mawalan ako ng hininga nang makita kitang inaatake ng aswang. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Wala naman pong binabanggit si nanay tungkol sa mga aswang na umatake sa akin kanina. Isa pa, hindi ko po talaga matiis na hindi kayo makita, lalo na at ang buong akala ko may sakit talaga kayo. Matigas ang ulo mo, kaya yan ang nangyari sa'yo. Kamuntikan ka nang mamatay. Tignan mo na, ang dami mo sugat sa katawan. Paano mo ito papaliwanag sa iyong ina? Kaya naman po yatang itago ito, Lolo. Ang mahalaga, alam ko pong wala talaga kayong sakit. Balak mo pa talaga magsinungaling. Teka, maiba ko. Bakit ba sinabi ni Adela na may sakit ako? Nag-away na naman ba ang mga magulang mo? Palagi naman po silang nag-aaway. Heto nga po, namumula pa rin ang tenga ko sa lakas ng pingot ni nanay sa akin. Hindi ko po alam kung bakit pinagbabawalan niya akong lumabas sa gabi. Alam mo naman siguro kung bakit. Dahil nangyari na nga sa iyo ang mga kinatatakutan niya. Totoong nagpunta rito ang iyong ina. Pero nauwi lang din sa pagtatalo. Bakit naman po? Wala. Ayos na ulit kami. O, heto ang pamunas. Tapos ko nang linisan ang sugat mo sa tuhod. Ikaw na maglinis ng kalmot mo sa dibdib. Mabuti na lang at hindi malalim. Ikukuha lang muna kita ng damit pampalit at ihahatid na kita sa bahay niyo. Wag na po, Lolo. Ayoko po magkita kayo ni tatay. Baka lalo lang lumaki ang gulo eh. Hindi naman ako magpapakita sa iyong ama. Hanggang labas lang ako ng bakuran. Hindi rin naman pwedeng manatili ka dito sa bahay ko. Mas lalong lalaki ang gulo. Hintayin mo lang ako dyan. Sige na, linisin mo na ang sugat mo. Mahirap kapag tumagal pa yan. Mas lalo kang mahihirapan. Hindi na umimik si Laura para sumagot kay Lolo Bedo. Sinulyapan na lamang niya ang nakahandang mga gamot sa ibabaw ng lamesa. Habang ginagamot niya ang mga sugat niya sa dibdib, ay hindi mawala sa kanyang isip ang mga nangyari kanina. Kung alam lang ng kanyang ina na may gumagalang aswang sa gabi, bakit kaya hindi nito sinabi ang totoo? Nang mas maaga niya sanang naintindihan, pero dahil nakabalik na si Lolo Bedo na may dalang damit, dito na lamang siya magtatanong kung anong klaseng nilalang ba talaga ang aswang balbalbuyong at kung bakit gano'n na lang ang takot nito nang makita ang matanda, lalo na ang oregano na nakalagay sa maliit na bote. Lo, gaano na po ba kayo katagal na nakatira sa lugar na ito? Hanggang ngayon po kasi hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang po ang galit sa inyo ni tatay. Mahabang kwento, Apo. At kahit ang sarili kong anak, ay hindi ako nauunawaan kung bakit ganito ang pakikitungo ko sa iyong ama. Ang masasabi ko lang ay kailangan mong bantayan ng iyong ina. Kahit na anong mangyari, ay wag na wag kang hihiwalay sa tabi niya. Naiintindihan mo ba ako, Apo?
Pero Lolo, bakit ko nga po kailangan gawin yun? Dahil pinag-iingat ko kayo sa aswang na gumagala sa baryong ito. Ang aswang na umatake sa akin kanina, Lolo, anong uri po ba siyang nilalang? Saka bakit ganun po siya? Nakakatakot ang itsura na parang naaagnas na bangkay. Alam kong itatanong mo ang bagay na yan. Ang aswang na balbalbuyong ay isang uri ng nilalang na kumakain ng mga bangkay o patay na tao. Kaya tinawag silang buyong dahil sinasadya nilang pabahuin muna ang patay bago nila kainin. Nakakadiri naman, Lolo. Kaya po ba napakabaho ng kanilang mga amoy? Sa sobrang baho kahit malayo sila, sumasama ang kanilang amoy sa hangin. Oo apo, tama ka. Bukod pa ron, ang mga balbalbuyong ay palaging naghahanap ng pagkain sa gubat na malapit sa sementeryo. Naghahanap sila roon ng mga hayop na iinumin ng dugo at kusang papatayin kapag mabaho na. Sa kanila ito kakainin. Kung minsan matalino ang mga balbal dahil papalitan nila ng katawan ng saging ang katawan ng kanilang mga biktima para hindi mahalata ng kaanak nila. Kung minsan naman ay sa mismong lamay, naaamoy nilang mabuti ang amoy ng bangkay. Kaya naman kapag walang nagbantay sa burol, ay magigising na lamang sila na ulo na lang ang natitira at napalitan na ito ng katawan ng saging. Sobra namang aswang yan, Lolo. Pero ang nangyari po sa akin kanina, kung bangkay lang po talaga ang kanyang binibiktima, bakit pati ako balak niyang patayin? Katulad na sinabi ko, pumapatay rin sila ng mga sariwa karne at iimbak nila sa isang lugar. Sa kanila ito kakainin kapag mabaho na. Kaya po pala, madalas din na kapag may nakaburol, marami ang nagpapalitan sa pagbabantay malapit sa kabaong ng kanilang yumaong pamilya. Pero bakit nang makita po kayo ng aswang napansin kong natakot ito at nasasaktan sa katas ng oregano? Sandali lang pala at meron akong ibibigay sa'yo. Kung tapos mo nang gamutin ang mga sugat mo, ay magpalit ka na kagad ng damit. Kailangan na kitang maiatid pa uwi sa inyo. Inabot ni Lolo Bedo ang hawak nitong damit kay Laura at pagkatapos ay nagmamadali ulit itong pumasok sa loob ng bahay, diretso sa kwarto nito. Ganon siguro kapag matanda na, paisa-isa ang pagbibigay ng gamit dahil nakakalimutan ang tunay na gagawin. Mabilis siyang nakapagpalit ng damit. Sakto nang bumalik ang matanda, may dala itong isang uri ng panyo na may kakaibang salita sa gilid ng tela. May hawak din itong isang bote na kulay berde, katulad ng ginamit nito sa aswang kanina. Inilapag ng matanda ang mga dala malapit sa kanyang upuan. Saka naupo rin sa kanyang harapan. Ano po ang mga bagay na yan, Lolo? Mga agimat na magbibigay proteksyon sa'yo laban sa aswang na balbal na umatake sa'yo kanina. Muntik ka na niyang mamatay. Iba pa rin kahit papano kung may hawak kang panlaban sa mga nilalang na mananakit sa'yo. Ito pong kulay asul na panyo, para sa naman po ito? Para sa'yo ang agimat na panyong ito. Magagamit mo ito sa pagpatay sa mga halimaw na nagbabalak saktan ka. Pasensya ka na, Apo, kung ngayon ko lang ito naibigay sa'yo. Kunin mo, Apo, at palagi mong suot ang panyong ito sa leeg mo, lalo na kapag papunta ka sa mga lamay at sa gubat na may mga mababangis na hayop. Panyo lang naman yan, Lolo. Ano naman po ang magagawa niyan sa aswang? Para yung latigo nasusugat sa katawan ng aswang na magtatangkang umatake sa'yo. Mag-iiwan niya ng marka o latay na hindi kailanman maghihilom kahit na ano pang gawin na nilalang panggagamot sa sarili nila. Sadyang panlaban yan sa kanila. Palagi mo lamang ibabad ang panyo sa katas ng oregano o kahit patakan mo lang ng katas nito na nasa bote. Ano po ba ang katas ng oregano? Dahil ipinapasa ko na sa iyo ang bertud ng oregano at ang gabay na panyong panlaban sa mga balbal. Nagsisimula na ulit silang magasik ng lagim, kaya kailangan mo makinig sa iyong ina. Dahil alam niya ang tungkol sa bagay na ito. Kaya lamang, maigpit niyang tinututulan ang pagpapasa sa iyo ng aking mga kakayahan at agimat. Dahil natatakot siyang baka mapahamak ka. Pero nang makita kitang inatake ng halimaw kanina, ay bigla ko naisip
na panahon na para ibigay sa iyo ang mga agimat na matagal ko lang iniingatan. Matagal na pinagmasdan ni Laura ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Lolo Bedo. Paano po, Lolo, kung hindi ko magawang lumaban sa kanila? Natatakot po ako. Nakita naman po ninyo kanina na halos hindi na ako makagalaw nang makaharap ko ang aswang. Dahil wala pa sa iyo ang agimat na panyo, sa sandaling maitali mo ito sa iyong leeg at magamit sa kanila, kusang lalakas ang iyong loob. Pero may kahinaan ng mga agimat na ibibigay ko sa iyo. Kapag hindi mo ito napatakan sa loob ng 1 linggo ng katas ng oregano, mawawala ang bisa nito. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Laura nang mahawakan niya ang asul na panyo. Pinagmasdan niya ang mga salitang nakasulat dito at muling nagtanong kay Lolo Bedo. Kayo po ba ang nagsulat ng kakaibang salita na ito, Lolo? Mga kaapo, ako nga. Kabisahin mo nakasulat dyan at sasambitin mo ito bago gamitin sa laban. Para gumana ang bisa ng kakayahan ng panyo na kayang magpatumba sa aswang na balbal. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa likod mo. Hindi kita hahayaang mapahamak. Kapag nakaharap mo ang isang aswang, kusang kukulo ang katas ng oregano na siyang magbibigay sa iyo ng palatandaan na nasa paligid lamang ang mga balbal. Ito pong kulay asul na panyo, itatali ko sa aking leeg. Tapos, itong bertud ng oregano, pwede po bang hindi ko muna ito dalhin? Abay, bakit naman iiwan mo pa yan? Baka po kasi makita ni nanay itapon pa. Bukas ko po babalikan ng bertud, Lolo. Kailangan ko munang umuwi. Teka, sandali. At mag-aahanda ko ng mga dadalhin ko. Lalo na ang gasera natin. Hindi pwedeng hindi kita samahan. Baka mapahamak ka pa sa daan at makasagupa ang aswang. Ayos lang po ako, Lolo. Isa pa may agimat na ako. Kaya wag na po kayo mag-alala. Nag-iisa lang naman po ang balbal. Diyan ka nagkakamali, Iha. Maraming mga balbal ang naninirahan dito sa gubat. Alam mo bang may kakayahan silang mangpanggap na isang tao? Sa gabi lang sila nagiging balbal. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalalaman kung sino ang pinuno nila. Hanggang sa hinala lamang ako. Tama lang na wag mo munang dali ng bertud. Dahil baka kapag nagkamali ka sa paggamit mabulabog pa ang pananahimik ng mga aswang at mas lalong mapahamak ang buhay mo. Bakit po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Sa sandaling maamoy nila sa iyo ang amoy ng katas ng oregano, ay susubukan ka nilang patayin. Para sa kanila, ikaw ang magiging malaking banta sa buhay nila. Kung hindi ako nagkakamali, halos lahat ng mga patay sa sementeryo ay wala ng mga katawan na hindi pa alam ng kanilang mga kaanak. Walang kaalam-alam ang mga taga-baryo na halos karamihan sa katawan ng kanilang mga yumaong pamilya ay napalitan na ng katawan ng saging. Sa oras na madiskubre nila na bawas na ang katawan ng pamilya nila, magkakagulo ang mga tao at mapapahamak ang iyong ama. Dahil po ba sa isa siyang sepulturero? Mga kaapo, kaya hanggang maaga pa ay magbantay ka sa sementeryo. Palihim mo yung gagawin. Tulungan mo kung mapigilan ng mga balbal na nambibiktima sa mga kaanak ng namatayan. Wala nang sasakit pa kapag pati ang kaisa-isa nilang alaala sa kanilang mga mahal sa buhay ay lalapastanganin pa ng mga salbaing aswang na balbal na yon. At ang tambak po ng sisi ay sa aking ama. Sige po, Lolo, tutulong po ako sa inyo kahit gaano pa sila karami para sa kaligtasan ng aking tatay. Pagkatapos magkasundo, ay ipinasya na ni Laura na magpasama na nga sa matanda pa uwi. Nasa liig niya ang kulay asul na panyo at iniwan naman niya ang bertud ng oregano. Habang naglalakad, ay walang tigil sa paglingon sa hulihan si Laura. Pakiramdam niya kasi ay may nakasunod sa kanilang dalawa ni Lolo Bedo. Lolo! Alam ko, Apo. Nararamdaman ko rin. Pakiramdaman mo ang ihip ng hangin na siyang magbibigay sa iyo ng palatandaan kapag merong aswang sa paligid. Ito ay parang una mong pagsasanay sa paggamit ng agimat. Talagang alam kong susundan ka nila dahil sa naaamoy nilang sugat sa iyo. Kaya hindi ako pumayag na pabayaan ka mag-isang umuwi. Kampante pa rin na naglalakad si Lolo Bedo
habang si Laura naman ay hindi mapakali at panay pa rin ang tingin sa paligid. Talaga po bang mabisa ang agimat na ito, Lolo? O naman, walang duda. Subok ko na yan. Sa loob ng 6 na dekadang gamit ko ito, ni minsan ay hindi pa ako nagkamali. Sadyang matibay ang tela ng agimat dahil sa madalas na pagbabad nito sa katas ng oregano. Huwag kang magpahalatang natatakot. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Isipin mo lang na ito ang unang pagsubok mo. Malas lang ng balbal na sumusunod sa atin. Dahil sa palagay ko siya ang una mong masasampulan ng panyo. Kahit malakas na ang tibok ng puso ni Laura, ay nawala yon nang tumawa ng malakas si Lolo Bedo. Kapag nakakaramdam ako ng takot sa paligid, idinadaan ko na lamang sa tawa. Kung minsan naman sa pagkanta, subukan mo na kahit paano mawala ang kaba mo sa dibdib. Ganun na nga ang ginawa ni Laura. Kumanta siya na masayang awitin kahit balagbag ang tono. Ang pangit naman, Lolo, ng boses ko. Parang lalong nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Nagmana ka sa iyong ina. Mahilig sa musika, pero ang musika walang hilig sa'yo. Lolo naman Nawala ang ngiti sa labi ni Laura nang tumambad sa kanilang harapan ang 3 balbal na nakaabang sa kanilang paglalakad. Para siyang hihimatayin dahil sa nakakatakot na itsura ng mga nilalang. Bukod kasi sa kanilang matatalas na kuko, ay nakalabas na rin ang kanilang mga nagbabagang mata, pati pangil, at tumutulo pa ang mga laway. Humuni ito ng malakas na parang tunog ng isang asong nauulol. Iyan tamang panyo. Hindi ko inaasahan na marami itong nakaabang sa atin. Higit pa ito sa inaakala ko. Lolo, nakakatakot po ang kanilang mga itsura. Yun ka pa ba matatakot? Kung hindi ka lalaban para sa buhay mo, ay kasama ka maaagdas at kakainin ng mga aswang na yan. Tinanggal ni Laura ang panyo sa kanyang leeg. Pagkatapos ay pumwesto malapit sa tabi ni Lolo Bedo. Kampante lang na nakatayo ang matanda at hindi ipinapahalatang natatakot sa mga aswang. Mas lalong gumapang ang takot sa buong sistema ni Laura nang sumugod na ang mga aswang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tinanggal niya ang pagkakatali ng panyo sa kanyang leeg. Pagkatapos ay pinilipit niya ito hanggang sa maging parang lubid. Unang inatake ng halimaw si Laura. Sinalubong niya ito ng hagupit ng panyo. Alatsamba niyang tinamaan ang mukha ng aswang na siyang naging dahilan ng pagwawala nito. Hawak ang nasaktang muka ay muling sumugod sa kanya ang balbal. Pinitik niya ito ng paulit-ulit at bawat tamaan sa katawan nito ay gumuguhit ang sugat sa balat nito. Totoo nga, Lolo. Nasugatan ko ang mukha ng aswang. O ano? Lumapit pa kayo. Akala nyo, ha? Huwag kang pakampante sa kanilang ipinapakitang kakayahan ngayon. Sumugod din ang isang halimaw sa kinaroroonan ni Lolo Bedo. Mabuti na lang at naging maagap ang matanda. Mabilis itong nakailag sa pag-atake ng aswang. Sinaluyon ng bertud ng oregano na madalas dala ng matanda. Nang masabuyan nito ang aswang, ay isinabay naman ni Laura ang paghagupit sa mukha nito gamit ang panyo. Halos magtatatalon sa sakit ang balbal, kaya nakakita ng pagkakataon si Laura na malapitan niya ang nakahigang aswang. Pinitik niya ito gamit ang panyo. Sunod ang pagbuhos ng oregano sa naging sugat ng balbal. Namilipit ito sa sakit habang nakahiga sa lupa. Walang tigil sa pagwawala na kahit piliting tumayo ay hindi nito magawa. Naging abala sina Laura at Lolo Bedo sa kakapanood kung paanong namatay ang isang balbal, kaya hindi nila namalayan ang isa pang aswang na dahan-dahang lumalapit sa nakatalikod na si Lolo Bedo. Huli na nang makita ni Laura ang nangyari sa matanda. Nagawa na nitong makagat sa leeg si Lolo Bedo. Dala naman ng matinding takot at pagkabigla, magkakasunod na hinagupit niya ito ng panyo sa muka, sa leeg, sa katawan. Hindi niya yun tinigilan hanggat hindi ito bumibitaw sa pagkakakagat sa kanyang lolo. Halos maiyak siya
nang makita ang umaagos na dugo sa leeg ng kanyang lolo. Para siyang nauupos na kandila, dala ng matinding pag-aalala. Tuluyan na ngang nandilim ang paningin ni Laura. Kumuha pa siya ng bato at ibinalot yun sa panyo sa kanya gigil na pinanghambalos sa muka ng halimaw na nakahiga na sa lupa. Bagay na ipinagtataka ni Lolo Bedo kung paanong naisipan ni Laura ang ganoong paraan ng pagpatay sa aswang. Nawala ang takot ni Laura at sinakyan pa niya ito sa tiyan, abang walang tigil na pinaghahampas niya ng panyong may lamang bato sa muka. Mamatay kang aswang ka! Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nadudurog ng bato ang mukha mo! Oh, tama na! Patay na ang halimaw! Umalis ka na sa ibabaw ng kanyang katawan! Halika na! Bago pa tayo sugurin ang mga kasamahan nila! Hindi na po ako natatakot! Papatayin ko sila! Hindi pa nasiyahan si Laura at sinigurado niyang patay na ang balbal. Saka binuhusan ng katas ng oregano nang wala siyang makitang reaksyon sa mukha nito o di kaya ay gumagalaw, ay saka lang siya tumigil. Napatay niya ang balbal na kumagat sa leeg ni Lolo Bedo. Nang tumayo siya sa pagkakadagan sa aswang, ay sa kanya napansin ang mga dumikit na naaagnas na balat ng halimaw sa kanyang damit. Naramdaman din niya ang matinding pandidiri sa mga malalagkit na likidong dumikit sa kanyang kamay at tuluyan ng bumaliktad ang kanyang sikmura. Ayos lang yan, Apo. Sige, ilabas mo lang ang lahat ng kinain mo nang mawala ang pandidiri mo sa aswang. Talagang nakakasuka ang kanilang amoy at nakakadiri nilang katawan. Kapag natapos ka na, ay itapon mo ang bato na ginamit mo. Hindi ko akalaing makakadiskubre ka ng kakaibang kagamitan sa panyo. Sa matagal na panahong gamit ko ito, ay hindi ko naisip na pwede pala yung balutan ng bato. Tunay na talagang para sa iyo ang aking agimat. Hindi ako nagkamali. Bigla ka naging ibang tao sa paningin ko kanina. Nag-alala po ako, Lolo, nang makita kong kinagat kayo ng aswang sa leeg. Paano nga pala ang isang balbal buyong na tumakas papalayo? Kaya nga lang, kailangan na nating umalis dito. Dahil sigurado kung sa pagbabalik niya, ay marami na siyang kasama. Nakita na niya ang hawak mong agimat. Kaya sana, Apo, ay lalo kang mag-iingat. Paano po ang leeg niyo, Lolo? Ay ako na itong gamutin. Huwag mo na akong isipin, Apo. Ang mahalaga ay umuwi ka na sa inyo. Dahil kapag nahalata ni Adela na wala ka sa iyong kwarto, mas mapapadali ang pagtatapat natin sa kanya na nasa iyo na ang aking agimat. Pagdating mo sa bahay, ay kailangan mong hubarin at itago kagad ang panyo. Paano naman po kayo? Uuwi po kayo ng mag-isa? Matagal na akong nakikipaglaban sa mga halimaw na yun, Laura. Kaya nakahanda ako sa mga pag-atake nila. Isa pa, kabisado ko ang bawat bahagi ng gubat na ito. Hanggang nasa akin ang bertud ng oregano. Walang makakatalo sa akin na aswang. Isang patak ko lang sa aking sugat ng katas nito ay mawawala na agad ang sakit. Akala ko po dati, ang oregano ay gamot lang sa ubo at sipon. Hindi ko alam na kaya pala nitong sakta ng balbal. Dahil wala naman silang gamit na orasyon, ang bisa ng bertud ay nasa lihim ng orasyon ng taong nakakaalam ng kakayahan nito. Ang nakasulat sa panyo na nasa leeg mo, ang tanging sikreto para magkaugnay ang mga kakayahan nila. Tara na, po, umalis na tayo. Saka lang din naalala ni Laura na matagal na silang nanatili sa lugar na yun. Kusa nilang iniwan ang katawan ng balbal sa kagubatan kung saan nila ito napatay. Ilang minuto ang lumipas bago nila narating ang bahay ni Laura. Tahimik ang paligid at tulad ng dati, sa bintana pa rin siya ng kwarto dumaan. Naiwan naman si Lolo Bedo na nakatayo sa labas ng bakuran habang hinihintay niyang makapasok sa loob ang kanyang apo. Nang makapasok na ito, ay tuluyan na siyang umalis. Nakaramdam ng awa si Laura habang nakatanaw sa papalayong matanda. Hindi niya namalayang napapaluwa na pala siya habang nakatanaw kay Lolo Bedo. Maya-maya pa, nang mawala na sa kanyang paningin si Lolo Bedo, ay muli niyang tinanggal ang mga unang sakatre na ginawa niya na kunwaring siya ang natutulog. Dahan-dahan siyang kumilos para magpalit ng damit. Itinago na rin niya ang kanyang panyo sa lumang aparador. Nang masiguradong ayos na ang lahat,
ay saka lamang siya nagpahinga sa higaan. Dala ng matinding pananakit ng sugat ni Laura sa dibdib at tuhod, agad siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising na lamang si Laura sa mahihinang pagyugyug sa katawan niya ni Mang Doming. Seryoso itong nakatingin sa kanya, kaya't mabilis siyang napabangon sa pagkakahiga. Kaya lang ay para siyang nauupos na kandila nang maramdaman ang pagguhit ng kanyang mga sugat sa dibdib. Oh, bakit? Ano nangyayari? Wala po ito, Tay. Masama lang po ang pakiramdam ko. Akala ko naman kung ano na naman ang ginawa sa'yo ng nanay mo. Maaga siyang umalis kanina kasi ngayon daw ang libing ni Sandra. Hindi ka na niya ginising kasi masama pa rin ang loob niya sa'yo. Pagpasensyaan mo ng nanay mo ha. Talagang ginising lang kita kasi wala ka nang kasama rito eh. Kailangan ko pa mag-ayos sa sementeryo para sa paglilibingan ni Sandra. Mag-iingat po kayo, Tay. Tinikap ni Laura na wag mahalata ng ama ang iniinda niyang sakit sa kanyang sugat. Nagkunwari siyang masigla kahit ang totoo ay kumikirot ang sugat niya at umaagos ang mainit na likido sa ilalim ng kanyang suot na damit. Aalis na ako ha. Kapag gabi na't wala pa kami, isarado mo mga pinto't bintana. Huwag kang aalis ng bahay lalo na kapag gabi. Opo, Tay. Teka, ano bang naaamoy ko sa loob ng kwarto mo? Parang malansa na katulad ng sariwan dugo ah. Po? Hayaan mo na nga. Baka kung ano lang ang naaamoy ko malansa. O sige na, magpahinga ka na ulit. Kung masama pa rin ang pakiramdam mo, matulog ka. Hindi na isinara ni Mang Doming ang pinto ng silid ni Laura nang tuluyan na itong lumabas ng kanilang bahay. Saka lang nagmamadaling bumaba ng katre si Laura at isinarado ang pinto. Sinilip niya ang sugat na may benda ng tela at may dugungang umaagos sa kanyang dibdib. Hindi niya napansin na masyadong nabugbog ang sugat niya nang makipaglaban siya sa aswang. Hinubad niya ang suot na damit, saka tinanggal ang tela na nakatali sa kanyang dibdib. Nangingitim ang sugat ko at namamagana rin. Naku, paano na to? Iniwan ko pa naman ang bertud ng oregano sa bahay ni Lolo. Maya-maya pa ay nakarinig si Laura ng malakas na pagkalabog ng pinto sa kusina, kaya't nagmamadali siyang nagbihis ng damit at sinilip ang pinagmumulan ng ingay. Dinala niya ang asul na panyo at maingat na humakbang papalabas ng kanyang silid. Mabuti na yung nag-iingat. Baka umaatake ang balbal kahit tirik ang araw. Teka, amoy alak. Mukhang si Tio David ang maingay sa kusina ah. Dali-dali si Laura na pumunta sa kusina at nadatnan nga niya ang kanyang tiyo na umiinom ng tubig. Pawis na pawis ito at nasa ilalim pa ng impluwensya ng alak. Nang makita siya nitong nakatayo sa pintuan, ay sumiryoso ang mukha nito. Halatang hindi pa ito gaanong lasing dahil tuwid pa rin ang lakad papalapit sa kanya. Hoy ikaw, alam ko nang galing ka sa bahay na matandang aswang na yun ha. Gulat na napalinga sa paligid si Laura sa takot na baka may makarinig sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Tio, ano po bang ibig niyong sabihin? Ka na magmaang-maangan pa. Kitang-kita ko magkasama kayong umuwi ni tatay. Iniatid ka niya papunta rito. Kung ganun po, nakita niyong inatake kami ng aswang kagabi? Ano bang aswang ang pinagsasabi mo ha? Layuan mo matandang yun dahil siyang aswang. Paano po ninyo napagsasalitaan ng ganyan ng lolo? Para pong hindi niyo siya ama. Ama? Wala kaming ama na aswang o isang balbal. Kaya iwasan mo si tatay habang maaga pa. Hindi po ako naniniwalang aswang si lolo. Isa siyang mahusay na antingero. Hindi ko po alam bakit tinuturing yung basura ang taong nag-alaga sa inyo ng matagal. Kumuha ulit ng baso si David para uminom ng tubig. Halatang nagtitimpi ito ng galit dahil sa pagsagot-sagot sa kanya ni Laura. Ano ba ang mararamdaman mo kung ikaw ang mismong nasa kalagayan namin ni Ate Adela? Kung malaman mong ang pumatay sa nanay mo ay ang mismo mong ama. Aswang ang taong yun. Siya ang pumapatay sa mga tao rito. Paanong pinatay?
Eh di ba't ang aswang na balbal kumakain ng mga patay? Alam ko yan. Dahil nakakita na ako ng aswang. Hinuhuli ko lang ang matandang yun. Pero alam ko, siya talaga kumain sa patay na katawan ng nanay namin. Kaya talaga kumukulo ang dugo ko sa matandang yun. Kahit na ano pa ang sabihin ninyo, mabuting lolo siya para sa akin. Sana lang po hindi niyo pagsisihan ang pagtitiis sa kanya. Matanda na po si Lolo Bedo at bilang na ang araw niya sa mundo. Baka po kung kailan wala na siya saka kayo iiyak para humingi ng tawad sa kanya. Hindi mangyayari yun dahil sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Hindi na kinaya ni Laura ang masasakit na salitang binitiwan ni David para sa kanyang Lolo Bedo. Kaya tinalikuran niya na ito kahit hindi pa ito tapos magsalita. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at hindi mapakaling pabalik-balik siyang naglalakad sa harapan ng kanyang katre. Kung ganon, hindi niya nakita kung paano kami nakipaglaban sa mga balbal kagabi. Kaya sinasabi ni Tio na aswang si Lolo. Mas lalong nakaramdam ng awa si Laura para sa matanda. Paano kayang umabot sa ganoong katinding galit ang mga nararamdaman ng anak nito? Ang mahalaga, alam ng kanyang ina na konti na lang ang natitirang oras ng matanda sa mundo. Kahit papaano ay kinakausap ito ni Aling Adela. Alis na ako. Tandaan mo lahat na sinabi ko ha. Dahil mapapahama ka kapag hindi ka umiwas sa aking ama. Tandaan mo yan. Pahabol ni David bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Naririnig din ni Laura mula sa kanyang kwarto ang mga yabag ng paa nito palabas ng kanilang bahay. Pagkalipas ng 2 oras ay bumalik na ang kanyang mga magulang galing sa pakikipaglibing nito sa kaibigan niyang si Sandra. Pero hindi maganda ang uwi ng dalawa dahil nagtatalo na naman ito. Kita mo na ang nangyari? Naniniwala ka na sa akin ngayon? Totoong may gumagalang aswang kaya pinaghihigpitan ko ang ating anak. Alam ko naman na ginagawa mo lang ito dahil sa pag-aalala mo para kay Laura. Pero anong koneksyon ng patay na aswang na natagpuan sa kagubatan para kailanganin mo pang umuwi ng maaga? Natagpuan ang aswang na balbal malapit sa bahay ni tatay. Pero ayaw mo naman akong papuntahin sa ama ko. Nag-aalala ako sa matanda pero pinipigilan mo ko. Dahil hindi ako komportabling nasa bahay ka niya. Narinig mo naman ang sinabi ni David. Aswang ang ama mo. David, puro ka na lang si David. Hindi aswang si tatay, alam ko yan. Pupuntahan ko ang ama ko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo ako mapipigilan. Mula sa silid ni Laura ay dinig na dinig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang at ang palaging pinagtatalunan ng dalawa ay tungkol kay Lolo Bedo, kung minsan naman ay tungkol sa kanya. Kaya naman ay napilitan siyang lumabas ng kwarto at tinignan ang mga magulang sa sala. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ka lumabas? Sus, makita ko lang ang pagmumukha ng anak mo parang gusto ko na naman masura. Ayos lang po ako, Tay. Saka naririnig ko po kasing nagtatalo kayo. Tungkol kasi sa natagpuan ng mga mangangaso sa kagubatan kanina madaling araw. Aba, akalain mong halos madurog daw ang mukha ng aswang at pinag-uusapan ng ating mga kababaryo na ang hinala ng mga tao na ito raw ang pumatay sa kaibigan mo. May nagsabi kasing ito raw ang nobyo ni Sandra, kaya naniniwala silang aswang ang totoong pumatay sa kaibigan mo. Kaya nga, siguro naman maniniwala ka na, Laura. Kaya ang katigasan ng ulo mo, balang araw ay pakinabang mo. Sasama po ako sa inyo, Nay. Papunta sa bahay ni Lolo. Hindi, ako na lang ang pupunta. Baka ibigay pa sa'yo ang agimat. Ayoko mapahamak ka, kaya ako na lang. Mas lalong nag-alala si Laura pagkatapos marinig ang sinabi ng ina. Paano niya sasabihin dito na tinanggap na niya ang agimat ni Lolo Bedo? Gusto ko lang naman pong makita si Lolo. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Dahil kahit ako, ayokong pumupunta ka sa lolo mo. Kahit itong nanay mo. Kaya lang ay wala na akong magagawa. Bahala na kayo sa gusto niyong mangyari. Teka, saan ka pupunta? Magpapahangin lang ako sa labas. Masyado kasing mainit dyan sa loob. Hindi na napigilan ni Aling Adela ang pag-alis ni Mang Doming. Habang pabuntong hininga na lumabas na rin ito ng bahay
at naglakad papunta sa gitnang gubat kung saan nakatira ang matanda. Pero pagsapit ng gabi ay nagtataka na si Laura dahil wala pa rin ang mga magulang. Kahit kanina pa naman ito umalis. Kaya't nagpasya siyang sundan ang ina sa bahay ni Lolo Doming. Kahit masakit pa ang kanyang katawan dahil sa kanyang sugat sa dibdib, mabilis niyang inihanda ang kanyang panyo at pupunta sana sa bahay ng matanda. Pero hindi pa man siya nakakapasok sa gubat ay nahagip ng kanyang mga mata ang kanyang ina na nasa tapat ng puntod ng isang bagong hukay lang na libingan. Kaya kahit hindi niya ito tingnan kung kaninong himlayan ay natitiyak niyang kay Sandra yon. Lalapitan sana niya ang ina pero nagtago siya sa malaking katawan ng puno ng talisay. Sumilip siya at pinagmasdan ang ginagawa ng kanyang ina. Tinataklo ba ni nanay ang puntod ni Sandra? Akala ko ba inailibing na siya? Pero bakit parang hinukay at ngayon ibinabalik niya ang lupa? Matagal na pinanood ni Laura ang kakaibang ikinikilos ng ina. Pagkaraan ng isang oras na pagtatabo nito ng lupa, ay iniwan nito ang pala sa gilid ng katabi nitong nicho. Hinintay lang niyang makaalis si Aling Adela para siya naman ang tumingin sa puntod ng kaibigan, habang ang tibok ng kanyang puso ay malakas dahil sa kaba. Halos mabingi siya sa sobrang katahimikan. Nang makaalis na ang ina, ay sinigurado muna niyang nakalayo na ito bago siya lumapit sa puntod na yon. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang pala at nagsimulang maghukay. Pero nagulat na lamang siya nang maramdaman na parang may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya ay bigla na lang may nagtaklob ng palad sa kanyang bibig. Malalaki ang mga braso na dinala siya sa dating puno na pinagtataguan niya. Nang maamoy niya ang alak sa katawan ng lalaki, ay alam niyang ang Tiyo David niya yun na biglang humila sa kanya. Anong ginagawa mo dito, ha? Mapanganib ang ginagawa mo, hindi mo ba alam yun? Nakita niyo rin po ang ginawa ni nanay. Gusto kong makita kung bakit niya tinakloban ng lupa ang puntod ng kaibigan ko. Hindi ko rin alam. Halos magkasabay lang tayong dumating dito. Huhukayin ko po ang libingan ni Sandra. Ano? Bakit mo naman gagawin yon? Alam kong may nangyayaring hindi tama sa mga magulang ko. Sino naman ang matinong maghuhukay ng puntod ng iba sa ganitong oras ng gabi? Kaya kailangan makita ko kung anong ginawa nila sa libingan ni Sandra. O sige. Tutulungan kita sa paghuhukay. Mabuti na dito ako dumaan. Saka konting tuba pa lang ang naiinom ko. Tara, kumilos na tayo. Mahirap na, baka may makakita pa sa gagawin natin. Agad na kumilos ang magtiyo para lumapit sa puntod ni Sandra at sinimulan na ang paghuhukay. Dahil dalawa silang nagtatanggal ng lupa na nakatabon sa libingan, ay madali nilang natapos ang pagbubungkal. Nang makita ni Laura ang ataol na yari sa tabla na kahoy, ay binuksan nila dahan-dahan ang takip nito. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Laura at David nang makitang ulo na lang ang natitira sa katawan ni Sandra. At ang katawan nito ay napalitan na ng katawan ng saging. Dala ng bugso ng damdamin ay napaiyak ng malakas si Laura. Awang-awa siya sa kaibigan at galit naman para kay Aling Adela. Diyos ko, hindi maaari ito. Hindi rin ako nagkamali sa mga nakita ko. Si Ate Adela, isa siyang balbal. Paano nangyari yun? Paano naging aswang ang kapatid ko? Hindi rin ako nagkamali, Tiyo. Totoong si nanay ang nakita natin. Paano niyang nagawa ito sa kaibigan ko? Hindi ako makapaniwalang aswang ang nanay ko. Ulala pareho sina Laura at David habang nakatingin sa katawan ni Sandra. Hindi sila makapaniwala na ngayong gabi ay matutuklasan nila ang lihim ni Aling Adela. Kaya siguro ibinilin sa akin ni Lolo na bantayan ko si nanay dahil alam niyang aswang ang anak niya. Paanong naging aswang ang kapatid ko? Kasalanan ng matandang yon. Hinawaan niya ng pagiging aswang niya si Ate Adela. Magbabayad siya. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Tiyo, ibalik na po natin ang lupa sa libingan ng kaibigan ko. Oo, sige. Ibabalik natin at bibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa kaibigan mo. Kahit patay na sila,
mahalaga pa rin ang katawan nila sa mga pamilya nito. Kapag nalaman ni Aling Lusing ang nangyari sa anak, ay siguradong kasama tayo sa mapapahamak. Kaya takluban po natin ito. Saka kami magtutuos ni nanay. Ako naman, pupuntahan ko ang matandang yon. At hindi ako makapapayag na tuluyan niya ng gagawing aswang ang kapatid ko. Dahil galit, ay mabilis nilang naitabon ang mga lupang naitambak nila sa gilid ng libingan ni Sandra. Pagkaraan ng kalahating oras ay natapos na nila ang pagtabon ng lupa sa ataol ng kaibigan niya. Walang imikan na naghiwalay ang dalawa sa gitna ng sementeryo. Si David papunta sa gubat at si Laura naman ay sa bahay ng mga magulang. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit sa bahay. Nakabukas ang luma nilang gasera at nakaupo ang kanyang ina sa bangko na gawa sa kawayan. Pabalik-balik naman sa paglalakad ang kanyang ama habang nakatungo. Alam na ng kanyang mga magulang na umalis siya. Sinadya niyang dumaan sa pintuan at hindi sa bintana na madalas niyang ginagawa. Matapang niyang hinarap ang kanyang ina pero hindi niya magawang kumprontahin agad si Aling Adela dahil maririnig ng ama ang mga pag-uusapan nila. Ayaw niyang malaman ni Mandoming ang mga natuklasan niya. Doming, nandito na ang magaling mong anak. Saan ka ba nanggaling, ha? Pinag-alala mo akong bata ka. Saka bakit marumi ang kamay pati ang damit mo? Eh, galing lang po ako sa sementeryo. Binisita ko lang po si Sandra. Sagot ni Laura habang diretsyong nakatingin sa kanyang inang galit na galit. Pero nang marinig nito ang mga sinabi niya, ay biglang lumikot ang mga mata nito at hindi makatingin sa kanya. Para bang alam nito kung ano ang mga bagay na natuklasan niya. At habang kinakausap niya si Mang Doming, ay hindi niya inaalis ang tingin kay Aling Adela. Sa ganitong oras ng gabi, bumisita ka sa puntod ng kaibigan mo? Hindi ba't sinabi ng nanay mo sa'yo na wag kang lalabas kapag gabi na? Abay, bakit ang tigas ng ulo mo, Laura? Hindi mo ba alam na halos umiyak na ang nanay mo sa pag-aalala na makita niyang wala ka sa kwarto mo? Bakit po ba hindi ako pwedeng lumabas, Nay? Ha? Dahil sa mga aswang na gumagala sa gabi. Ano, narinig mo na? Ikaw lang talaga ang inaalala ng nanay mo, Laura. Totoo po ba? Gustong-gusto na ni Laura na ipagsigawan sa harap ng kanyang mga magulang na alam na niya ang totoo. Nakita niya ang ginawa ng kanyang ina. Pero nang mahalata na ni Aling Adela na may gusto na siyang sabihin sa ama, ay bigla siya nitong itinulak sa dibdib. Natumba siya sa sahig at tumabon sa kanyang muka ang kulay asul na panyo. Pero dahil sa bakas ng dugong dumikit sa kanyang damit, hindi nito pinansin ang panyo at takot na takot itong napalapit sa kanyang kinaroroonan habang hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Laura, Diyos ko, bakit may dugo ang damit mo? Anong nangyari? Anong ginawa mo, Adela? Wala po ito, konting sugat lang to. Nagalaw niyo po kasi yung sugat ko sa dibdib. Kailan ka pa nagkaroon ng sugat? Saan mo nakuha yan? Tignan mo, Adela. Anong klase kang ina? Bakit hindi ko to nalaman? Akmanasan ang sisilip si Aling Adela sa ilalim ng damit ni Laura nang mapansin nito ang kulay asul na panyo na nasa lieg ng anak. Nanginginig ang mga kamay nitong hinawakan ang tela. Nakawala sa loob na napaupo ito sa sahig habang nakatingin pa rin sa lieg ni Laura. Paanong napunta sa'yo ang agimat ni tatay? Anong agimat ba ang pinagsasasabi mo, Adela? Nung nakaraang gabi po, ibinigay sa akin ni Lolo, pero hindi ko po tinanggap ang bertud ng oregano. Anong pumasok sa isip mo at tinanggap mo ang ibinigay sa'yo ni tatay? Ano pong masama? Huwag mo sabihin na nakuha mo ang sugat na yan sa atake ng balbalbuyong. Nang hindi umimik si Laura, ay parang nauupos na kandilang napasubsob ang muka sa sariling palad si Aling Adela habang humahagulgol ng pag-iyak. Hindi ito pwede. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit nangyayari ito? Ano ba kasing ikinagaganyan mo, Adela? Hindi ko kayo maintindihan eh. Nay! Huwag ka munang magsalita, Laura, pwede ba? Bakit mo to ginawa? Bakit nagsinungaling ka sa akin? Nay!
Kung ganon, ikaw ang pumatay sa balbal buyong na natagpuan sa gubat. Ano ka mo? Inatake ka ng balbal na wala kang sinasabi sa amin? Pagkatapos lumabas ka pa rin ng gabi kahit alam mong delikado? Laura naman, kung hindi mahalaga sa'yo ang buhay mo, mahalaga ka sa amin at masasaktan kami kung may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang lalapit sa matandang yon? Sasagot pa sana si Laura nang biglang dumating ang tiyo David niya. May dala itong bote na may lamang bertud ng oregano. Ngayon natin malalaman kung totoo ba ang sinasabi ng matandang yon. Itinapat ni David ang bote sa tapat ni Aling Adela, pero hindi yun kumulo. Sa halip, nabaling ang atensyon nito kay Mang Doming. Akma na sanang lalapit ito sa kanyang ama, pero biglang kumalabog ang pinto sa kusina at iniluwa ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Inatake nito sa harap nila ang kanyang tiyo David sa leeg, kaya't nabitiwan nito ang bote na may lamang katas ng oregano. Gumulong yun sa paanan ni Laura. Pinasok tayo ng aswang! Anong nilalang yan? Tumakbo na kayo, Nay! Tay! Halimaw ang nasa harapan natin! Ililigtas ko si Tiyo! Pero bumaon na ang pangil ng gutom na aswang sa leeg ni David. David! Kapatid ko! Lalong sinibasib ng balbal na yun ang kanyang tiyo David. Tinanggal ni Laura ang panyo sa kanyang leeg, saka nilubid niya at hinagupit ang halimaw na lumalapa sa kanyang tsuwin. Tinamaan ito sa leeg na ikinagulat nito at siya naman ang sinugod. Gambinor Ferduna! Gasterim Boloberdera! Hecor! Hecor! Dahil sa malakas na orasyon na sinambit ni Laura, kaya hindi niya inaasahan na pati ang kanyang ama ay nagbago ang kilos. Umatungal ito ng malakas at mula sa kanyang harapan ay unti-unting nagbago ang itsura ni Mang Doming. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Ilang saglit pa ay nagkaroon ng mahahabang kuko ang daliri ni Mang Doming. Tumulis ang tenga nito na kusang lumambot ang mga balat na parang naaagnas na bangkay. Nasira ang damit nito dahil humaba at pumayat ang mga braso nito, binti at katawan. Sumingaw ang pamilyar na baho na naaamoy ni Laura nang una niya itong nakaharap. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa nakita at ang katotohanang nalantad sa kanilang harapan. Dahil hindi si Aling Adela ang totoong halimaw, kundi si Mang Doming. Ang kanyang ama, ang balbal buyong, ito rin ang unang aswang na umatake sa kanya nang siya ay magpunta sa bahay ng matanda. Ito rin ang kumalmot sa kanyang dibdib. Dahil sa orasyong binanggit ni Laura, ginising nito ang pagiging aswang balbal ng kanyang ama. Lumikha ito ng nakakakilabot na alulong na nagpanginig sa kanyang laman. Tay, kayo ang balbal na kumakain sa mga patay, na kayo mismo ang naglilibing. Paano kayo naging aswang? Hindi na tayo makikilala ng iyong ama habang nasa ganyang anyo siya. Huwag mo siyang sasaktan, anak. Ama mo pa rin siya. Dan mo nga naman ang swerte. Hindi ko akalaing makakaharap po kagad ang may hawak ng agimat. Tay! Anak niyo ko! Huwag niyo hayaang matalo kayo ng kasamaan! Hindi pinakinggan ng halimaw niyang ama ang kanyang mga sinabi. Sa halip ay bigla siya nitong sinugod, kaya't napailalim siya sa ama. Tama na! Bitawan mo ang anak mo! Magising ka na! Doming! Huwag mong saktan ang anak natin! Pero hindi pa rin pinansin ng aswang ang sinabi ni Aling Adela. Sa halip ay tinabig nito ng braso ang kanyang ina, kaya't natumba ito sa sahig at humampas ang ulo sa dingding. Agad na nawalan ng malay si Aling Adela sa lakas ng pagkakauntog nito. Nay! Ganun na lang din ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang bumangon na rin ang unang balbal na sumugod sa kanila. Itinabi muna ng aswang ang katawan ng kanyang tiyo David at sinugod nito si Mang Doming para agawin si Laura sa pagkakadagan ng ama. Parang mga asong nag-aagawan sa kapirasong buto. Nang mawala sa kanyang ibabaw ang ama, ay nagkaroon siya ng pagkakataon
para madampot ang gumulong na bote sa sahig at pinilipit niyang muli ang panyo kasabay ng desperadong pag-atake. Ibinalot niya ang bote sa agimat niyang panyo at siyang hinagupit sa dalawang nag-aaway na aswang sa harap niya. Parehong nasaktan ito na parang may malakas na puwersang tumulak dito at bumalandra ito sa sahig. Sinundan niya ng malakas na pagsigaw sa pagsambit ng orasyong binanggit kanina. Gambinor Ferduna! Casterimbo Berdera! Hecor! Hecor! Tama na! Ang sakit! Ayoko na! Tama na! Tigilan mo na yan! Tigilan mo na yan! Mas nilakasan pa ni Laura ang pagbigkas ng orasyon na ikinadugo ng tenga ng kanyang ama. Ganon din ng isa pang balbal na pilit tumatayo sa pagkakahiga para lang makalapit sa kanya. Siya ang lumapit at walang tigil niyang pinaghahampas ng panyong may lamang bote ng bertud ng oregano ang nakahigang aswang. Dahil sa lakas ng pagkakapalo niya sa mukha ng balbal, ay nabasag ang bote sa loob ng panyo at agad-agad na tumulo ang katas ng oregano sa katawan ng balbal na lumapa sa kanyang tiyo David. Ang kanya namang ama ay nakaluhod habang nasasaktan na tinatakluban ang sarili nitong tenga. Hindi kita titigilan, balbal ka! Usang dumipa ang balbal sa sahig na una niyang hinagupit ng panyo at kahit hindi na ito gumagalaw ay wala siyang tigil sa paghampas dito ng panyong may mga katas ng oregano. Ganon din ang kanyang ama na hindi na makagalaw sa kinatatayuan. At kahit na nasaan yung halimaw ito, hindi niya magawang saktan ng ama. Kahit nakaangat na ang kanyang kamay para hagupitin ito, ay hindi niya magawa. Kusang umagos ang mga luha sa kanyang muka hanggang sa nagkamalay na ang kanyang ina. Pinilit nitong gumapang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakadapang niyakap ni Aling Adela ang binti ni Laura habang umiiyak at nagmamakaawa. Huwag mong saktan ang iyong ama, nakikiusap ako, anak. Hindi lang niya talaga alam ang ginagawa niya. Aswang ang aking ama. Buong akala ko ay kayo ang aswang na kumain sa katawan ng kaibigan ko. Paano niyo na itago sa akin to na ganito katagal? Mga halimaw kayo, Nay. Wala kang ipinagkaiba kay tatay. Patawarin mo ko, anak. Inaamin kong ako ang nagtatago sa mga pinaggagawa ng iyong ama. Mahal ko si Doming. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. Kahit pa kayo ang tagalinis ng mga kalat niya, alam ko na kung bakit gano'n na lang ang galit niya kay Lolo dahil sa lihim ninyo, Nay. Tumayo ang aswang na balbal at nang makabawi ito ng lakas, ay muling sumugod ito sa kanilang kinaroroonan. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Kailangan niya na itong labanan. Hinagupit niya ito ng hawak na panyo sa muka. Malakas ang naging sigaw nito dahil sa labis na sakit. Mas lalong nagwala ang aswang at muli sanang susugod sa kanya. Sasabuyan niya na sana to ng oregano, ngunit hindi niya magawa. Habang nanginginig ang kanyang kamay, ay muli siyang umusal ng orasyon. Server Boninor! Sagre Binderon! Usang hindi makahakbang ang mga paa ng kanyang ama na parang nanigas ito sa kinatatayuan. Lalo na nang biglang dumating si Lolo Bedo. Dala ang mga bertud ng oregano at sinundan ang orasyong binigkas ni Laura. Tama na! Nakikiusap ako! Huwag niyong saktan si Doming! Server Boninor! Sagre Binderon! Tay, nakikiusap ako. Pabayaan niyo na lamang kaming lumayo. Huwag niyong saktan ang asawa ko. Laura, anak, nakikiusap ako. Nay, mahal ko kayo ni tatay. Pero nahihirapan po akong tanggapin na ama ko ang balbal buyong. Wala nang makakapigil sa kanyang paghahasik ng lagim at kahit tayo ay pwede na niyang patayin. May paraan kung paano natin siya mapipigilan. Ang ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Magtutulungan tayong buong pamilya. 5 minuto lang ang epekto ng orasyon sa kanya, Laura. Kaya't itali mo sa kanyang leeg ang agimat na panyong hawak mo. Baka masaktan po siya, Lolo. Ayuka na muna dyan, Adela. Kapag nailagay na ni Laura ang panyo kay Doming,
Yakapin niyo siya ng mahigpit at ipaintindi natin sa kanya kung ano ang totoong pagkatao niya. Dahan-dahang lumapit si Laura sa nakatayong halimaw. Pagkatapos ay itinali niya ang panyo sa leeg nito. Nang lumapat ang agimat sa balat nito, ay mas lalong lumakas ang pagpupumiglas ni Mang Doming na pilit tinatanggal ang asul na panyo. Humagulgol na napaiyak si Laura nang yakapin ang leeg ng ama. Maging si Aling Adela ay napaiyak na rin na yumakap sa kanila. Tay! Lumaban ka! Nakikiusap po ako! Maya-maya pa, ang malakas na pagwawala ni Mang Doming ay unti-unting kumalma. Kasabay ang pagpapainom ni Lolo Bedo ng bertud ng oregano kay Mang Doming. Usang nawala ang pagiging halimaw ng ama niya at nagtatakang napatingin sa kanilang dalawa. Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Tay, bumalik na kayo sa dati! Salamat, Tay! Nung bumalik sa dati? Teka, ano bang pinagsasasabi nyo? Alam na nilang nagsasabi ako ng totoo. Hoy, tanda! Ano bang pinagsasasabi mo? Isa kang aswang na balbal, kagaya ng mga sinabi ko noon na ayaw mong paniwalaan. Mabigat ang enerhiyang nararamdaman ko sa'yo noon, kaya't pilit ko kayong pinag-iiwalay ng aking anak. Hindi ko alam na matagal na pala niyang alam na isa kang aswang. Naging malinaw sa akin ang lahat nang pinuntahan ako ni David. Ikinuwento niya ang nakita nila ni Laura. Doon ko lang naisip na si Adela ang matagal nang pumoprotekta sa'yo, kaya't nahihirapan akong hulihin ka sa pambibiktima mo. Ikaw rin ang lumapa sa katawan ng yumao kong asawa na inakala ni David ay ako ang gumawa. Hindi totoo yan. Yun ang buong katotohanan. At alam kong may mga umagang nagigising ka na palaging marumi ang paa mo. Dahil ang totoo, Domeng, nawawala ka sa iyong sarili kapag nagiging balbal ka. At si Adela ang tagatabon sa lupang hinuhukay mo. Kung hindi ka pa rin maniniwala, hayaan mong ang mag-ina mo ang magkwento sa'yo nang malaman mo rin kung ano ang ginawa mo kay Laura. Totoo po ang sinabi ni Lolo. Isa kayong aswang. Ang sugat sa aking dibdib. Kayo ang may gawa nito sa akin. Diyos ko, paano ako naging aswang? Adela, sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sabihin mo! Doming! Sapat na ang hagulgol ng iyak ni Aling Adela para sabihin kay Mang Doming ang buong katotohanan. Mas lalong napuno ng pag-iyak ang loob ng bahay nang makita ni Mang Doming ang nakahandusay na si David, pati ang katabi nitong balbal na nang magsatao ay si Aling Lusing pala, ang aswang, ang ina ni Sandra. Kawawa ang sinapit ni David na nakadilat pa ang mga mata habang butas ang leeg. Sa sahig ay nagkalat ang dugo. Sko! Bunso ko, David, anak! Gumising ka! Hindi ko man lang nayakap ang anak ko bago niya ako pinuntahan sa bahay. Kung alam ko lang na yun na ang huling araw mo, anak, niyakap sana kita ng mahigpit. Anak ko! Anak ko! Inandong ni Lolo Bedo ang wala ng buhay na si David. Ganon din si Aling Adela na hinawakan na lamang ang kamay ng kanyang kapatid at dinala sa pisngi. Walang makakapagsabi at walang nakakaalam kung kailan tayo babawiin ng Panginoon. Kaya wag na sana mag-aksaya ng oras. Humingi agad ng tawad sa taong nagawa natin ng masama. Akala ko si Lolo ang unang mawawala. Pero heto, si Tio David pala ang unang mamamaalam. Patawarin niyo ako, Tay. Hindi ako nakinig at naniniwala sa inyo. Kung alam ko lang na magiging ganito ang buhay ni Adela sa piling ko, hindi ko gugustuhin na sumama sa kanya. Ako mismo ang kusang lalayo. Mahal ka ng anak ko, Domeng. Nakaraan na yon. Magtutulungan tayo para mapangalagaan ka. Ang mabuti pa doon na kayo tumira sa bahay ko nang mas maalagaan ko kayo. Talaga po, Tay? O anak, kung kinakailangan mag-alaga ng mga hayop para kay Domeng, ay gagawin nating magkakasama. At ang panyo ang siyang magbibigay suporta sa atin
Ikukulong natin tuwing gabi si Domeng para mapangalagaan ang kaligtasan niya. Ang katawan ng balbal na napatay natin ay dadalhin natin sa sementeryo para hindi naisipin ng mga tao na may balbal pa rin na naninirahan dito sa Baryo Matapol. Unay na ang wagas na pagmamahal ang magbibigay proteksyon sa taong inalisan ng liwanag, natatanglaw sa daan na tinatahak natin. Pinatunayan lamang ng kwentong ito na lahat ng pagkakamali ay maaaring ituwid at ang pamilya pa rin ang tunay na sandigan kahit ano paman ang mangyari.